Marami po nagsasabi na stress daw ang pangunahing dahilan kaya namamatay ang tao ngayon. Stress daw number 1 killer. Nung una narinig ko, sabi ko, tama ba to o hindi? Pero nung ine-examine ko, yung sobrang stress, pwede siya mag-contribute sa 8 mga sakit. Okay, may connection. Either pag nawala yung stress, biglang gagaling itong mga sakit or mababawasan ito. Tingnan natin kung tama o mali. Number 1 out of 8. Number 1, pag sobra kang stress, hihina ang immune system mo. Tunay po yan. Diba? Kung kailan kayo pagod na pagod, dami iniisip, kulang sa tulog, diyan kayo magkakatrangkaso. Diyan kayo biglang sisipunin. At pag humina immune system, hindi lang trangkaso, sipon, pwede ring mga pulmonya, pwede ring mga lupus, okay? Pwede ring mga psoriasis, pwede rin mga eczema. Lahat yan, yung mga lumalabas sa mukha-mukha natin, di ba? Pwede rin yan, yung mga pimples. Number 2, pwede ring mga inflammation. Mas namamaga yung katawan natin, di ba? Ano mga pamamaga? Pwede pamamaga sa puso, okay? Meron din yan, mga heart disease, may mga hika, may mga arthritis na mas lumalala kung angry, anxiety, may depression, nakaka-trigger ng inflammatory response sa katawan natin. Number 3, ito tunay po to, pain perception. Alam niyo ba ano ang pain perception? Yung pakiramdam mo sa kirot mo, let's say masakit ang likod mo, masakit ang katawan mo. Pag stress ka, mainit ulo mo, yung nararamdaman mong sakit, biglang dodoble ang sakit. Diba? Biglang dodoble yung sakit sa tuhod, parang mas feel mo, parang sabi mo, malas ako ngayon, o laging lugi ngayon, walang pera ngayon, walang kita ngayon, tapos masakit pa yung tuhod ko, lalong sumasakit. Pero, kung masaya ka, okay, may kausap ka, nalilibang ka, tumatawa ka, lahat ng sakit sa katawan mo mawawala. Biglang makakalakad ka ng malayo. Paano happy ka eh? Kahit hingal mo, hindi mo mararamdaman. Yung hirap ka huminga, makakahinga ka. Yung palpitasyon mo, kabog ng dibdib, hindi mo rin mararamdaman. Bakit? Kasi pag stress tayo, hindi natin alam po, nakatigas yung katawan natin automatically. Tingnan mo ang taong stress. Nakaganon, nakakunot, nakakontract lahat yan eh. Kaya nga tension headache, sumasakit to, tumitigas to sa stress. Yung kamay nakaganyan, di natin alam. Pati yung likod nakatigas, 'di ba? Pati yung tayo, pag stress ka, 'di ba? Parang hindi nga maganda yung balance mo, mabilis sumakit ang mabilis kang mag-cramps kasi nga stress eh. Okay? So pag nabawasan ng stress, bawas din mga pain at arthritis sa katawan. Hindi ko sinabi totally gagaling. Pero kasi pag happy ka, naglalabas ng good hormones, mga endorphins, mga automatic at natural stress reliever natin yan. Hindi na kayo kailangan uminom ng gamot ng mga mefenamic acid, ibuprofen, di ba? Baka mamaya masugat lang tiyan nyo, dumugo pa tiyan, kidney failure pa. So, mas maganda to, natural remedy. Be happy. Number 4, connected sa stress, digestive health. Anong digestive health? Yan ang problema ko. Makulo ang tiyan, di ba? Pag stress, di ba? Kaya sinasabi na butterflies in your stomach, di ba? Pag stress ka, parang sakit ng tiyan ko, hindi matunawan, ang kabag. Pag meron kang speech, meron kang ka-meeting, mapupunta ka sa banyo. Mauutot, madudumi ka, ma-LBM ka. Anong LBM? Stress diarrhea ang tawag dyan. Diba? Sa takot mo, nagtae. Stress eh. Napabilis ang galaw ng bituka. Stress, biglang nagkahangin yung tiyan, nagkakabag. Paano? Daming hangin eh. Diba? Irritable bowel, stress-related. Ulcer, sobrang stress. Acid reflux. Kakaisip mo, yung tiyan mo gawa ng acid. So, pag nabawasan yung stress, dapat kalmado na yung tiyan. Diba? Pero kung di nga natin maiwasan, gagawin natin, inom ng mainit na tubig, galaw-galaw para lumabas yung hangin, diba? Bawas stress. Number 5, sleep quality.
sira ang tulog mo pag na-stress ka, di ba? Maiksi ang tulog, gising ng gising, paggising sa umaga, hindi refresh ang pakiramdam. Paano? Ang dami mo iniisip stress ka di ba? Tapos, pag hindi ka na nakatulog, kulang ang tulog mo, yun ang magbibigay ng dagdag sakit. So, stress ka, hindi ka nakatulog, bukod sa puyat ka, may dagdag sakit pa yung makukuha mo sa kulang sa tulog. Like what? Pag kulang ka sa tulog, mas high blood. Pag kulang ka sa tulog, mas mataas ang blood sugar. Okay? Pag kulang ka sa tulog, mas lutang, mas may vertigo, mas pwede ka pa maaksidente. Okay? Number 6, obesity. 'Di ba? Pag stress, anong mangyayari? Kain ng kain, 'di ba? Comfort food para maging masaya, kakain ng chocolate, ng ice cream, ng french fries, ng fast food para matanggal lang yung mga iniisip na problema. 'Di ba? Mga bad habits, alak, soft drinks, mamaya droga pa, drug abuse. So, maraming bisyo dahil na stress. Number 7 out of 8, ito mas deadly syempre. Pag sobrang stress, number 7, ito yung linya ko bilang cardiologist, heart attack. Sobrang stress, heart attack. Stroke, sobrang stress. At mas malala pa sa heart attack, stroke, may possibility, hindi pa naman 100%, na yung sobrang stress, sobrang galit, pwedeng magdulot ng cancer. Okay? Hindi natin alam kung ano nauna. Alam ko yung mga pasyenteng may cancer, bago lumabas yung cancer, napapansin ko, mainitin ang ulo nila. Inaaway ang misis, inaaway ang anak, tapos lalabas, uy, may sakit pala bigla. Kaya pala mainitin ang ulo, may nararamdaman na. Or hindi natin alam, baka lagi na siyang mainit ang ulo, baka nag-trigger ng cancer. O wala pa naman proof ito, pero tingin ko, later on, makikita natin may connection yung utak sa nangyayari sa katawan. Kasi pag positive yung utak, maganda iniisip mo, gaganda yung pakiramdam mo. Kaya pag negative yung iniisip mo, mas magkakasakit. And number 8, syempre, pag sobrang stress, mental health problem. Diba? Syempre, mas anxiety, mas depressed, mas bipolar, kung ano may isip, mas umaatake itong mga mental health problem pag stress ang tao. At, syempre, mas maiksi ang buhay. Yan ang problema natin. So, pag sinabing stress ang number 1 killer, posible nga. Okay, so ano magagawa natin? Ito magagawa natin. 1 to 12. Try natin gawin. Malay natin, pag nabawasan mo stress mo, biglang mawala yung sakit mo. Or at least, ma-manage mo na. Okay? Hindi ko sinabi wag magpatingin sa doktor. Sabi ko sa inyo, patingin kayo sa doktor. Inumin nyo yung reseta, itry nyo lahat. Pero I'm sure, marami sa inyo, ininom na lahat ng gamot, para dito sa mga sakit nila, pero hindi pa rin gumagaling Diba? Baka yung arthritis, masakit pa rin yung tiyan, irritable bowel, yung mga eczema, mga psoriasis, lahat to, ginawa na lahat. Diba? Yung mga high blood, sakit sa puso, inayos na lahat. Diba? Ininom na yung gamot, pero masama pa rin pakiramdam. Baka nga connected na sa stress. So, number 1, practice gratitude. So, count your blessings. Okay? Anong count your blessings? Siyempre, na at least buhay pa tayo, nakakalakad pa tayo, okay pa yung pamilya natin, wala naman nakakulong, may bahay ka pa naman natutulugan, di ba? Di ba? Kahit maliit lang yung bahay, yung iba nga nasunugan, di ba? Na okay pa. Pwede na yon. Meron pa nakakain kahit hindi masarap ang pagkain. Huwag mo na habulin yung may bagong kotse, bagong relos, bagong gamit. Iba na yon. Yung basic lang, blessing na yon. Diba? Pag binilang mo yung positive mo, matutuwa ka na. Okay, kaya isipin mo nga na yung tubig mo, kahit kalahating baso lang, half full na yan. May tubig ka na. Huwag mo isipin kulang yung tubig mo. Number 2, challenge negative thoughts. Pag may negatibo pumapasok sa utak, palitan mo yung negative ng positive or wag mo pansinin. Number 3, focus on solutions. Yung may magagawa ng paraan, gawa ng paraan. Pero pag hindi na natin magawa ng paraan, hanap na tayo na iba.
Diba? Let's say, natanggal sa trabaho, wala nang magagawa, hindi na maka-apply ulit, di hanap nila ibang trabaho. Malay mo, blessing yung nangyari. Diba? Number 4, surround yourself with positive people. Kailangan may nakakausap tayo every few days, kung hindi, pag kayo lang lagi mag-isa sa bahay, kung ano-ano maiisip. Mahirap maglalaro ang isip mo pag masyadong mag-isa. Kaya hindi maganda yung isolated. Maganda may friends, may meeting kayo kahit once a week, twice a week, para lang malibang. Number 5, practice mindfulness. Kalmado, mas relax, mas dahan-dahan ng galaw. Number 6, set realistic goals. Dapat yung goals mo, yung mga kaya gawin na maayos mo. Kahit yung simpleng goal lang. Matapos lang yung project, maayos lang yung kwarto, diba? Yung simple lang, mapag-graduate yung bata, yung kaya gawin. Number 7, self-compassion. Ito importante, ito number 7. Kasi marami sa atin, diba, parang self-pity eh. I think common ang self-pity sa kababayan natin na parang awa ka sa sarili mo, apik ka, laging malas. But ako, puro lugi. Nakikita ko sa Facebook, puro swerte lahat ng classmate ko. Ako na lang nalugi, ako na lang nahuli, ako lang ang hindi pumasa. Yung mga ganyan. Pag ganyan naisip mo, masama eh. Kaya nga, love yourself eh, di ba? So, baka isip mo lang yan. Challenge lang yan. Pero, syempre, dapat magdasal kung ano yung God's will para sa'yo. So, love yourself. Number 8, focus on what you can control. Tulad na sinabi ko, kung ano lang yung maaayos mo, yun ang gagawin. Number 9, engage in activities you can enjoy. Gawin mo yung kung saan ka masaya. Diba? Masaya ka ba? Yung mga mura lang, maglakad sa park, kumuha ng picture, mag-collect sa scrapbook, diba? Tumulong sa kapwa, kahit isa lang matulungan mo, message mo lang yung kaibigan mo ng positive, maganda na yun. Minsan, makakuha ka lang na isang positive message sa isang tao na hindi mo ina-expect. Happy ka na buong araw. Napasaya mo lang siya, one day pwede na yon. One day na yon. One day happy na siya, dagdag na yon. Parang bulaklak na yon, blessing na yon. Hindi mo naman kailangan gawin na lahat eh. Baka hanggang dun lang ang kaya. Okay? So, engage in activities you enjoy. Number 10, practice positive affirmation. Parang ipe-pep talk mo yung sarili mo na kaya mo yan, maganda yan, may darating na maganda. Masakit katawan mo ngayon, pagod ka, pero bukas gaganda yan. Ganun ako lagi. Bukas okay yan. Bad mood ka ngayon, may lagnat ka ngayon, feeling mo parang bibigay na katawan mo ngayon. Hayaan mo lang yan. Tomorrow, gaganda ulit yan. Gaganda. Babawi yung katawan mo, may darating na maganda. Hindi naman, kumbaga sa game, sa pustahan, di ba? Kahit Kara-Cruz eh, wala naman talo lagi eh. May ikot yan na magiging panalo ka rin. Number 11, learn from your failures. Di ba? Pag natalo, naapi, nalugi, baka God's will naman yun eh. Merong mas maganda pang darating o may lesson na matututunan. And number 12, yan, accept life. Tanggapin na natin. Buhay naman, hindi lahat positive. Tingnan mo yung mga buhay ng ibang tao. Maraming negative, maraming malungkot. O, pasalamat na tayo kung umabot tayo sa magandang edad, nakatulong tayo, lagi magdarasal. At syempre, lagi ko sinasabi, itong mga health tips natin, syempre may tulong to sa inyo. Yung pag-inom ng tubig, mga stretching, tamang pagkain, lahat naman to may tulong. Para at least, kahit very stress kayo, yung katawan mo naman dapat healthy. Kaya ang ginagawa ko nga ngayon mas konti talaga kinakain ko. Kasi mahirap maging overweight. Kasi pag overweight tayo, mahirap. Pag talaga mabigat ka, lahat ng sakit. Pag mabigat ka, para kang may dalang silya. Kaya overweight ka 20 pounds, parang may karga kang 20 pounds na dala-dala mo. Pero pag natanggal mo yung mabigat na 20 pounds na extra taba sa bilbil, di ba? Mas makakalakad ka na mabilis. Mas hindi ka hihingalin. Mas hindi hirap yung katawan mo. Parang kotse. Pag nilagyan mo ng maraming kargada yung kotse mo, masisira yung gulong, masisira yung makina. Pero kung magaan lang yung kotse mo,
magaan lang yung karga, kahit luma na yung kotse mo, matanda na yung kotse mo, at least aabot ka pa rin kasi nga magaan yung karga. Kaya kain lang na mas konti, diet ang mahalaga. Salamat po, God bless po, ingat po tayo palagi.